Hindi ko akalaing darating ang araw na kailanganin kong tawagan ang aking ama. Ang lalaking tuluyang lumayo na sa lahat ng bagay mula pa nung mahigit 10 taon na ang nakalipas dahil lamang sa isang malamig na pangungusap ng aking biyenan. Tawagan mo na ang tatay mo at ibigay sa kanya ang problema ninyong yan. Binanggit iyon sa harap ngang bongsala ngang bahay. Nga aking asawa no isang hapon na mainit at mahalumigmig habang hindi pa namamalaw ang sikat ng araw ngunit ang aking puso ay dilim na. Nung hapon na iyon, nakatayo ako sa gitna ng sala, hawa ang fotokopi ng kasunduan sa utang na 52,000 nilakdaan mismo ng aking bayaw na si Troy Cruz, 8 buwan na ang nakalipas. May naka-thumbmark pa rin ang papel, pula at malinaw sa dulong pahina. Iningatan ko iyon ng matagal. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil matalino akong gumawa ng hakbang. Nagtitiwala ako sa tao, ngunit hindi ako bulak. Nagsalita ako ng mahinahon. Mahinahon pa nga hanggang sa wala kang mapansing galit. Troy, ibabalik mo na lang sana ang pera para makapaikot na ako ngang puhunan. Nanggako kang 3 buwan, walo ng 3 buwan, 8 na. 3 buwan, 8 na. Sinisigurado kong malumanay ang eking boses sa pakat sa isip ko. Simple lang ang bagay na ito. Ibabali ang sariling paranormal na bagay iyon. Ngunit si Troy ay hindi bumangon. Hindi nakapakita nga anumang hiya. Nakaupo pa rin siya nang nakataas ang paa sa mesa. Nakukuwento sa telepono ngumingisi. Kailan mo ba ibibigay sa akin ang pera? May ebidensya ka ba? Parang sampal ang salitang iyon. Tumingin ako sa kanya, akala ko'y nakamali ako nang narinig. Ibinaba ko ang papel sa mesa at itinulak sa direksyon niya. Nandito ang klagda mo. Nakvideo pa kami nung pumirma ka. Kinuha niya ang papel, binasa ng mabilis at natawa. Naku, foto ba iyan? Madaling gawin ang ganyan ngayon. Walang patunay iyan. Naramdaman ko ang tibok nga aking puso na lumubo. Hindi ko akalain na ang isang bayaw na tinuring kong tunas. Hindi. Lumapit siya, hinawakan ang papel mula sa kamay ni Troy. Pinahati iyon ng dalawa doon sa harapan ko mismo sa sala at pagkatapos ay pinalo niya ang aking pisngi. Tumuno ang sampal ng malakas sa tahimik na silid. Narinig ko pa ang makapitbahay na huminto sa pausap sa labas. Akala mo'y pwede kang maakusa ng ganyan sa kapatid nga asawa mo? Gustong-gusto mong gigibain ang pamilyang ito. Ano? Bago pa man mawala ang pagkamangha ko, dinagdagan pa niya ang pangungusap na hindi ko malilimutan habang buhay. Tawagan mo na ang tatay mo at ibigay sa kanya ang problema ninyong yan. Ang sampal ay hindi kasing sakit ng mamapangaping tingin ng buong pamilya. Ang aking asawang si Rogelio o Roger, tulad ng tawa namin sa kanya ay nakatayo sa tabi. Tahimik na parang batong estatwa. Wala ni isang salita para pigilan ang kanyang ina, wala ni isang tingin para ipagtanggol ako. Habang si Troy naman ay nakpaanggaw-anggaw na parang palabas lang ang lahat. Inakala nilang wala akong magagawa. Inakala nila na ang aming pamilya ay malilit na mga lakal, mapayapa, madaling palakpakan. Dinampot ko ang aking pisngi mainit at namumutla ngunit kaharo-harot sa kanila, hindi ako umiyak, hindi ako sumagot sa kanila ng masama. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na kahit ako ay nagtataka sa sarili ko. Kinuha ko ang telepono sa loob ang aking bag, binuksan ang listahan ng kontak, at pinindo ang numero na nakatago lamang ng isang salita, tatay. Sinagot ng aking amo ng mabilis, mababa ang boses. Walang maginong pagpati. Anong nangyayari? Hindi ako napaliwana ng mahabang-mahaba. Tumingin ako ng diretso sa aking biyenan, sa aking asawa, sa aking bayaw, at nagsalita ng isang pangungusap lamang. Tatay, tulungan mo ako. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Sigurado ka? Tanong niya. Sigurado, sagot ko. Huwag kang gumalaw, sabi niya. At nagbaba na siya. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Ang buong pamilya ay tumingin sa akin na parang bali. Ngumisi si Aling Perla. Akala mo'y mahuhulo na langit sa isang tawa mo. Walang takot dito sa pamilya mo. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako. Tumigas ang likod. Inilagay ang makamay sa tuhod.
Bibilangin ang bawat minutong lumilipas. Bumubulong ang aking asawa, palaki ka na ng usapin, tumingin ako sa kanya. Palaki, makbalik ng sariling pera palaki na iyon. Hindi na siya nagsalita. Eksaktong 20 minuto ang lumipas, at mula sa kalsada sa labas ng bahay, may narinig na ugong maraming sasakyan. Hindi isa, marami, sunod-sunod. Lumakas ang ingay at ang mga kapitbahay ay naksimulang dumungaw sa mapintuan nila. Ang nga bata ay tumakbo palabas para tumingin. Bumangon ako at lumabas sa pintuan. 10 kotsam nga maluluwag at makintap ang nakaparada sa harap ngang pinto ngang bahay nga king mabiyenan. Sabay-sabay na nabuksan ang mga pintong kotse. Mga lalaking nakasuot ng maayos na damit ay bumaba, walang ingay, walang sigawan, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Narinig ko sa likod ko ang hininga ni Aling Perla na huminto ng bigla. Ang kotse sa gitna ay nabuksan ang pinto ng dahan-dahan. Bumaba ang aking ama. Nakasuot siyang puting polo at maitim na pantalon. Ang buhok niya ay may halong abona, ngunit tuwid pa rin ang kanyang katawan. Walang kiyama, walang palalim. Tumingin siya sa akin muna. Ang tingin niyon ay walang galit, walang pakmamadali, may tiwala lamang. At pagkatapos ay humabang siya ng matumal patungo sa pintuan ng bahay nga aming mga biyenan. Ang mga kasama niya ay nanatili sa likod. 2 hanay, may tamang agwat. Ang mga kapitbahay ay nagbulong-bulungan. May narinig akong ano ba iyan? Bakit ganun ang sasakyan? Si Aling Perla ay umatras ng isang hakbang. Si Roger ay namutla at si Troy ay dati ay hawa ang telepono. Nabitawan na ngayon. Pumasok ang aking ama sa pintuan, tumingin sa paligid ng isang sikat at tumigil sa gitna ng sala. Narito na ako ayon, sasabi ninyo, sabi niya, mababangunit laging malinaw ang bawat salita. Ang buong silid ay tumahimik at nun ko naunawaan. Ang laro sa bahay na ito ay nagbago na ang patakaran. Ngunit kung totoo ang sasabihin ko, hindi kasiyahan ang naramdaman ko ng sandaling iyon. Parang isang linyang liwanag na pumutol sa kadiliman at nakita ko ng malinaw ang lahat, pati na ang nga bagay na sinadya kong huwag pakinggan ng maraming taon bilang manugang. At doon, naalala ko ang lahat mula sa simula. Ang pangalan ko ay Clara Santos. Nagpakasal ako sa edad na 27, na ayon sa marami ay tamang gulang para mag-asawa. Hindi ako nahanap ng asawa dahil sa kayamanan o sa pangalan ng pamilya. Pinili ko si Roger dahil nun ay mabait siya sa akin, mahinahon ang pananalita, mayos ang kilos. Hindi siya romantikong uri ng lalaki, ngunit nagbibigay siya sa akin ng pakiramdam na ligtas at tahimik. Nun ko pa naisip, ang mababait na lalaki ay marunong pahalagahan ang asawa. Nakamali ako. Nakalimutan kong isaalang-alang na ang mabait ay hindi laging malakas, at ang lalaking walang lakas ay madaling dalhin ng iba. Ang pamilya ng aking asawa ay may mali na negosyo ngang materyales panggusali sa aming lugar, kilala sa kanilang komunidad. Hindi sila mahirap, ngunit hindi rin mayaman ng labis at naksilbi itong pundasyon en kanilang pagmamalaki at en kanilang ugali na mag-utos sa iba. Si Aling Perla, ang aking biyenan, ay may ugaling maksalita, mga bagay na mukhang magaan ngunit tinutusok ang puso. Nang unang dumating ako upang ipakilala ang aking sarili sa pamilya, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsabi, hindi namin kailangan ng mayamang manugang, basta mabait. Noon ay inakala kong ibig sabihin nito ay walang mataas na inaasahan sa akin. Kalaunan ay natuklasan ko na ang mabait para sa kanya ay nanganghalugang sumunod ng walang kondisyon. Alam umawat ng may pagkakamali. Yumuko kapag inaabuso. Si Roger, sa simula ng aming pagsasama, ay nagmamalasakit sa akin. Ngunit habang tumatagal, lumalabas ang kanyang ugali, takot sa kanyang ina. Kapag nagsalita si Aling Perla, 10 beses itong sinusunod ni Roger. Kapag napayo ako, sinasabihan niya akong matis para sa kapayapaan ng tahanan. Tinanong ko siya minsan, hanggang kailan matitiis? Sagot niya lamang, matanda na si inay, huwag mo na, iyan pansinin.
Nung isang araw na nagpumilit akong itanong, ako ba ay asawa mo rin? Tumahimik siya. Ang katahimikang iyon ay ang kanyang pinili. Kalaunan ko lamang naunawaan na iyon ang pamamaraan niya ang huwag tumayo para sa akin upang hindi niya kailangang harapin ang kanyang ina. Ang aking bayaw ay si Troy Cruz, 2 taong nakababata sa akin. Si Troy ay may dila na matamis. Ate ang tawa niya sa akin. Laging may pagmamahal na tuno. Alam niyang purihin ang tao sa tamang oras, magreklamo sa tamang sandali, at maglarawan ng kahirapan ng sapat para maantik ang damdamin ng iba. Ngunit sa kabila nito, si Troy ay tamad, ayaw niya nga mabibigat na trabaho, ayaw niya nga pamamahala, at mahilig siyang mabuhay ng marangya. Nanaaki siya, sam nga mabilis, nakita ang uri ng mamuhunan ka ngayon. Kumita ka bukas ng 3 beses. Lagi siyang may bagong plano, mula sa real estate, pababa sa stocks, hanggang sa mga pakikipatulungan na hindi malinaw ang detalye. Ang pera niya ay hindi kailanman naging malinaw. Kapag may pera, gastos ng gastos, kapag wala, nawawala o bumabalik sa bahay na mukha ay kauwa-awa. Ako naman, hindi ako ipinanganak na mayaman. Ang pera ko ay galing sa aking sariling, maliit na negosyo online selling, naktipon ng dahan-dahan. Gumagawa ako ng daan, naktitiis, at pinapahalagahan ang tiwala ng aking mga customer. Para sa akin, ang bilo maribu-ribu-ribu ay hindi basta para na maaring iwanan. Ito ang aking puhunan, ang pondo para sa aking makalakal, ang babayaran sa mga supplier, ang nakpapatakbo nga aking hanapbuhay. Marami ang nagsasabi, normal lang na magpautang sa pamilya. Ngunit hindi nila alam kung paano ko iniipon ang bawat piso, bawat gabing gising, bawat oras ng pressure. Kaya naman palagi akong malinaw ang matuntunin kapag tumutulong. Malinaw ang kasunduan, malinaw ang papel, malinaw ang takdang panahon. Bihirang ibahagi ko ang tungkol sa aking sariling pamilya hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil itinuturo nga aking ama ang katahimikan. Ang aking ama ay si Armando Santos. Siya ay kilala nun sa kanilang lugar, sa hilagang bahagi ng Luzon, isang lalaking may impluensya, may kinalaman sa mga bagay na hindi namin sanay na pag-usapan ng lantaran. Nung lumaki ako, may isang insidente nung nga taon na iyon, isang away na humantong sa kasawian. Nakulong ang aking ama ng maraming taon. Nang lumabas siya, hindi na siya ang taong mainitin ang ulo na naririnig ko sa mga kwento. Tuluyan siyang umalis sa dating gawi. Nagbukas siya ng maliit na negosyong kahoy, namuhay ng simple, nanatiling tahimik. Itinuro niya sa akin ang isang aral na hindi ko malilimutan. Mabuhay ng tapat. Huwag nang banggitin ang nakaraan. Isang araw ay nagtanong ako sa kanya, bakit hindi mo sabihin sa iba para igalang nila tayo? Ngumiti siya ng bahagya. Gusto mo bang igalang kanila? O igalang nila ang anino ng iyong ama? Ang aming pamilya ay lumipat sa aming lugar maraming taon na ang nakaraan. Nagpakasal ako rito. Ang pamilya ang aking asawa ay alam lamang na ang aking ama ay nagtatrabaho sa kahoy at negosyo wala ng iba, at ayaw ko ring malaman nila ang iba. Nais ko lang mamuhay ng payapa. Sinikap ko palaging sabihin sa sarili ko, ang nakaraan ng tatay ko ay sa kanya iyon. Ang buhay ko ay sa akin. At saka nagsimula ang kwento ng 50,000 buwan na ang nakalipas. Nung gabing iyon, tinawa ako ni Troy para lumabas sa isang kainan. Mukha siyang pagod at ang mga mata niya ay namumula. Ikinuwento niya na ang isang lote na kanyang pinaglalagakan ng pondo ay nabigla ng komplikadong dokumentasyon. Ang kasosyo ay batayang mag-alis na, at kapag hindi naayos ang prasa lalong madaling panahon, mawawala ang lahat ng nailaga. Umiyak halos siya. Ate, hihiram lang ako ng saglit, 3 buwan at ibabalik ko, naniniwala ka sa akin. Ate, kung malilangin kita, magdadala akong kasalanan sa harap ng Diyos. Isinama pa niya si Roger sa kwento. Sinabi niyang alam na ito ni Roger. Tumingin ako kay Roger at tumango siya. Totoo naman ang proyekto niya. Tulungan mo siya ng 1 beses.
Noon ay nagtitiwala pa ako sa aking asawa. Inisip ko rin na ang pagtulong sa bayaw kapag nahirapan ay tama at mabuti at marahil ay higit silang magpapahalaga sa akin pagkatapos. Ngunit naging maingat pa rin ako. Malinaw na sinabi ko, papautangin kita, ngunit kailangan ng malinaw na kasunduan. Agad pumayak si Troy, siya pa ang nagpumilit na pumirma at magtamak, malinaw ang takdang panahon, may nakasulat na simbolikong interes para masigurado kung seryoso siya. Naalala ko ang gisang bagay na sinabi niya ng may katamisan. Ate, pamilya tayo, hindi kita hahayaang mapahama? Hindi ko naisip noon na ang papel na iyon ay magiging sanhi ng kaguluhan. Hindi ko inakala na ang unang manira nito ay ang aking sariling biyenan. At higit sa lahat, hindi ko inakala na ang lalaking tatayo at mananahimik habang ginagawa iyon ay ang aking sariling asawa. Ngunit iyon ang kwento ng kasalukuyan. Sa sandaling nakita ko ang aking ama na tumapa sa pintuan ng bahay ng aming nga biyenan. Naunawaan ko ang isang bagay, isang mahabang paglalakbay ng pagtitiis, pagsasarili, at mga sikreto na hindi ko pa naibahagi kaninuman ang humantong sa sandaling iyon. Matapos ibigay ang pera kay Troy, patuloy akong namuhay gaya ngang dati naghahain, naghahati ng kalakal, nagsasara ngang mga transaksyon, naglulutong hapunan para sa bumabalik na asawa at pinapalubok sa aking sarili ang pag-alala, 3 buwan lang. Ibabalik niya, matahimik ang lahat. Hindi ko sinabi sa sinuman bukod kay Roger at ayaw ko ring sabihin sa aking biyenan sa takot na ang simpleng pagbanggit ng pera ay magiging isang isyung higitan sa pamilya. Inisip ko lamang, pagtulong kapag nahirapan ay wastong gawin, basta may katapatan ang tao, ngunit hindi ang buhay ang huwag mong isipin. Si Troy ay nawala halos 1 buwang pagkatapos tanggapin ang pera. Nag-text ako. Sumagot siya ng parang walang pinauukulan ng pansin, wala akong signal, kasi nasa labas ang lungsod. Tumawa ako, minsan ay hindi na nag-ring. Minsan ay nagri-ring ngunit walang sumasagot. Tinanong ko si Roger at ang sagot niya, malaki na siya. Huwag kang magalala, may kasunduan naman kayo. Naramdaman ko ang kabalisa ngunit pinaksilabasan kong mabuti at nagsipag. Sapagkat naisip ko na baka nag-isip lang ako ng masama at pinakpilitan kong itago ang pag-alala at nakpatuloy sa paghihintay hanggang sa isang hapon ay nakita ko sa social media ang post ni Troy. Nakatayo siya sa tabing bagong kotse, hawa ang susi, nakangiti ng maluwag. Sa ilalim ng litrato, kaya kong may tiyaga, na tayo ako sandali, ayaw kong makisip ngang masama kaya nakpatuloy akong tingnan ang masusunod na larawan. Pangalawa ay nasa isang resort. Siya, asul na pool, may iniinom na mahal, makinis na angle, ngang litrato. Pangatlo ay isang handaan, mapakpalang mesa, nakapaligid ang nga estranherong hindi ko kilala, lahat ay may makintap na relo. Umupo ako, naging mabigat ang aking dibdib. Ang 50,000 ko ay hindi langit na nahulo. Naktatanong ako sa sarili, anong uri ng investment ang makapabibigay ng kotse at bakasyon sa loob lang ng ilang linggo? Nag-text ako kay Troy. Bagong kotse ka ba? Magaling talaga ang negosyo ngayon. Sandali bago siya sumagot, at ang tinik sa teksto niya ay halos nanggagaya. Ate, hindi ka nag-iintindi ng investment. Kailangan ng image para maktiwala ang tao sa iyo. Binasa ko iyon at naramdaman ko ang halo ng galit at lami sa katawan ko. Hindi naiintindi ng negosyo. Naunawaan ko ang halaga ng imahe, ngunit naunawaan ko rin na hindi maaring itayo ang imahe sa pera na hiniram at hindi pa naibabalik. Nang dumating si Roger ng gabi, ipinakita ko sa kanya ang aking telepono. Tiningnan niya ng mabilis at sinabi ang isang bagay na gumanan siya sa akin, magtiwala ka sa kapatid ko. Hindi niya kami lolokohin. Tinanong ko nang may pagsisikap na mapanatak ang aking boses, normal iyan para sa iyo? Nakpautang akong pera, bumili siyang kotse, nakbabakasyon. Nakangat siya ngang balikat. May kita naman siya sa investment, ibabalik niya. Tumingin ako sa kanya at parang nakikipag-usap ako sa pader. Si Aling Perla naman ay hindi tuwirang naktanong.
Ngunit isang gabi sa hapunan, habang nakaupo kaming lahat, biglang nagsalita siya na parang walang ibig sabihin. Ang babay ay mag-alaga ng tahanan, huwag makialam sa pera ng lalaki. Makialam ka lang, magiging problema. Narinig ko iyon at natigilan ang aking kamay na nagahain. Nais kong sabihin na ako iyon ang pera, ngunit sinubmit ko ang aking sarili. Natakot na kapag nagsalita ako, ipapalaganap niya na ako ay magiging yuring nasakmal ng pera, mapagtuos sa pamilya. Kaya naman tumahimik ako at sinabi sa sarili ko, hintayin ko ang 3 buwan saka na magsalita. Dumating ang 3 buwan na parang isang kisap mata. Sa tamang araw, nag-text si Troy ng maikli at mapayapa. Ate, bigyan mo ako ng dakda na ilang araw. Nahirapan pa sa papeles. Tumawag ako at sinagot naman niya. Ang boses niya ay parang walang pinag-alalahanan. Ate, huwag kang mag-alala, wala akong tatakasan. Tinanong ko kung ano ang nangyayari at sumagot siya, nagtatanong ka ng marami, na-pressure ako. Alam mo ba ang investment? Ibinaba ko ang telepono, nag-aapoy ang dibdib ko ngunit nagtiis pa rin naisip ko na kung tumulong ka na, tutulungan mo hanggang sa katapusan. Ang pagpupumilit ngayon ay maari lamang magpasama ng lahat sa isa-isa. Sa ika-4 na buwan, naging mas malinaw na ang aking pag-usisa. Kailangan kong puhunan para sa mga kalakal at ang supplier ay naghabol araw-araw. Nag-text ako kay Troy, kailangan kong prangayon. Ayusin mo sa linggo na ito. Sumagot siya ng mabilis ngunit ang kaniyang mga salita ay sumabog sa akin. Ate, kung kulang-kulang ka sa pera, sabihin mo. Ikukulit mo lang ang kapatid mo na nahahanap, parin ngang solusyon. Binasa ko iyon at parang binuhusan ako ngang malamig na tubig. Kulang-kulang, pera ko iyon. Humihingi akong babalik sa akin bakit ako ang tila nakakamali. Sa ika-5 buwan, nagsimulang iwasan ni Troy ang aking harap. Kapag kasama si Roger, masaya sila at nakuuntuhan. Ngunit kapag kasama ako, laging may dahilan siya busy sa meeting, may sasalubungin, lalabas ng bayan. Minsan ay pumunta ako sa bahay ng aking mabiyenan at nakita siyang nakaupo sa labas na uminom ng kape. Nang pumasok ako, kaagad na bumangon siya at lumabas na may hawak na telepono, nagpapanggap na may tinatawagan. Tinawag ko siya sa pangalan, nagpanggap siyang hindi nakarinig. Natayo ako doon na parang isa, akong manlalaya ng utang sa loob ng sarili kong pamilya. At saka sa ika-6 na buwan, narinig ko ang isang bagay na ginawang malamig ang aking katawan. Isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa sektong pinansyal ay bumubulong sa akin. Clara, ang bayaw mo ay nakikisama sa isang grupo na gumagawa ng mataas na panganib na investment uri ng sugal. Talo ka, ibinibigay mo ang utang na pera mo. Hindi ako kahat naniniwala, ngunit nagsimulang humala ang club ko. Naalala ko ang handaan, ang estranherong relo, ang salitang mabilis na kita, ang taong nakapaligid sa kanya na hindi ko kilala. Pinagsama-sama ko ang mga piraso at habang pinagsasama-sama ko, mas natatakot na ako. Nang gabing iyon ay tinawag ko si Troy para harapin ng direkta. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Totoo ba ang proyekto mo? O ginamit mo ang pera ko para sa mga ganitong investment na pampanganib? Hindi siya natakot. Ngumisi siya. Malamig ang tingin. Sino ang nagsabi sa iyo? May ebidensya ka ba? Sinabi ko na hindi kailangan ng ebidensya para malaman ng tao na niloloko siya. Inangat niya ang balikat. Wala kang ebidensya. Huwag kang mag-akusa. Baka ikaw ang masama ang reputasyon diyan. Natirhan ako ng matalas ang damdamin. Noon ko naunawaan, ang problema ay hindi lang tungkol sa nahuli pag-ikot ng pera o counting pagkaantala. Si Troy ay mayroon nang nakahandang daan ng pagtakas tanggihan, sisihin, gawing akong salain. At ang kumpiyansa na iyon ay nakmumula sa kanyang paniniwala na ako ay walang kakayahang gumawa ng anumang bagay laban sa kanya. Mula nang harapin ko si Troy, hindi na ako makatulog ng maayos.
Maraming gabi na nakahiga sa tabi ni Roger ngunit ang aking mamata ay bukas, nakikinig sa umikot na electric fan, at may isang bagay sa loop ko na unti-unting nabubuhay. Hindi ako mahilig mag-away, at hindi rin ako uri ng babaeng laging naghahanap ng pagkakataon para magsamantala. Ngunit habang naktitis, parang mas lalo akong naila sa isang sulok kung saan kasabay ng kahiya at kapabayaan ang magtiis. At doon, dumating ang mahirap na sandali sa aking negosyo. May isang malaking batch ng kalakal, magandang presyo. Kung kumuha ako sa tamang oras, malaki ang aking kita at lalapat ang aking network ng mga customer. Ngunit para makuha ito, kailangan kong magbayad sa maikling panahon. Ang supplier ay nahabol araw-araw. Ginawa ko ang lahat ng maari, humingi ng pansamantalang utang sa makaibigan, inayos ang daloy ng pera sa lahat ng aking makuha ngunit kulang pa rin ng eksaktong halagang katumbas ng akin 2,000. Tiningnan ko ang aking tala at para akong sinusunog sa loop. Pinaisipan ko ng mabuti. At sa huli ay bumalik pa rin sa isang punto. Kailangan kong bawiin ang sarili kong pera. Sinabi ko sa sarili ko, ngayon ay magsasalita ako ng malinaw, walang hiya, walang pag-atubili. Nakprint akong kopya ng kasunduan sa utang na inilagay sa bag ko. Ang orihinal ay maingat na iningatan sa folder ng mga dokumento. Binuksan ko rin ang telepono para hanapin ang ngalumang mensahe ni Troy na nagmamakawa nagpapakongpang ako. Nais kong malinaw ang lahat, para walang sinuman ang makakasalungat sa akin. Noong hapon na iyon ay umuwi ako sa bahay ng aming nga biyenan. Hindi ko tinawa si Troy nang maisa dahil nalalaman ko. Kapag maisa kaming nagusap, mag-abala siya, mag-antay, at pagbalik sa bahay ay sisisihin niya ako at sasabihing inabuso ko siya. Kaya pinili kong magsalita sa harap ng lahat. Pumasok ako sa sala. Si Aling Perla ay nakaupo at nanonood ng telebisyon. Si Roger ay nakatayo at nagsiscroll ng telepono. Si Troy naman ay nakahiga ng palon sa sopa, nakapatong ang paa sa mesa, parang nasa hotel siya. Ibinaba ko ang aking bag, huminga ng malalim, at nagsalita ng malinaw. Pumunta ako ngayon para humingi ng kabayaran ng pra. Kailangan ko ngang puhunan. Nangutang si Troy sa akin ng 5,000, kaya hinihingi ko na ngayon ang pera ko. Nagsalita ako ng sapat lang para marinig ng lahat, walang pagmamahal, walang kabigatan ngunit ang bawat salita ay matatag. Sumagot si Troy nang hindi bumangon. Parang isang mangongolekta ang tunog mo, ate. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako mangongolekta. Hinihingi ko ang sarili kong pera. Naangat siyang balikat. Anong pera? Kailan mo ako pinapautang? Inilabas ko ang kopyang kasunduan. Ibinaba sa mesa. Itinulak papunta sa kanya. Nandito ang lagda mo. May thumb mark at malinaw ang takdang panahon. Kinuha niya ang papel. Tumingin ng isang segundo lamang. At nagpatawa. Photocopy iyan. Kahit sino ay makakagawa ng ganyan. Inilabas ko ang orihinal. Ibinaba sa harapan niya at itinuro ang lakda. Orihinal ito. Tingnan mo. Kinuha niya ang papel, tiningnan ng isang segundo, at ngumisi. Ang lakda sa orihinal na ito ay pwedeng peke. Madaling gawin ng kahit sino. Ang masalitang iyon ay nagpainit ng aking dugo. Hindi pa man ako nakakasagot ay tumayo na si Aling Perla. Ang boses niya ay puno ng paghama. Huwag kang mag-akusa ng walang batayan para makakuha ng pera. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman manluloko ng ganyan. Tumingin ako sa kanya at pinagsikapan kong panatilihing tahimik ang aking sarili. Wala akong ibang ginagawa kundi hilingin ang pera na napakasunduan ko sa inyong anak. Napumiglas siya at ang boses niya ay punong pangungusap. Napakasunduan? Sino ang maniniwala sa iyo? Palagi kayong nga babay. Palaaging nag-isip ng kikitain. Malamang nagbigay kang mali at ngayon ay ginagatasan mo kami? Narinig ko iyon. At para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ilang buwan akong naktis at hindi nabanggit ng anuman ngunit sa isang salita lamang ni Aling Perla, nagiging mapanlinlang at sakim akong parang walang katotohanan.
Tumingin ako kay Roger. Matata ang aking tingin. Magsalita ka? Nandun ka nung pumirma siya. Nakita mo siyang lumagda. Tumahimik si Roger. Naghintay ako. Umasa pa akong kahit isang beses lamang, tatayo siya para sa akin. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at nagsabi nga, isang bagay na ginawang malamig ang aking puso. Hayaan mo na, para na ring tulong sa pamilya. Tiningnan ko siya. Ang aking mata ay nagtatamis ngunit hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang na may isang bagay sa loob ko ay nasira. Hayaan mo, naunawaan ko na ngayon. Sa kanyang pagtingin, ang aking pera ay pera ng pamilya. Ang perang pinahirapan ko, pinagpasyahan niyang hayaan na parang ito ay sa kanya, ring karapatan ang magdesisyon. Roger, ibig sabihin ng hayaan ay ano? Ang aking biyenan ay agad na nagsingit. Ang boses niya ay puno ng pagdidikta. Pero, kapak maasawa ka na dito, perang ang pamilya na iyan. Huwag kang maasal na para tayong hiwalay. Nakaupo si Troy at tinitingnan ako ng may halong pakama at ali, parang palabas ito para sa kanya. Hindi na ako makayanan pa, malinaw na aking sinabi. Sinasabi ko ng muli at panghuling beses nangutang si Troy sa akin ng 5,000. Kailangan ko ibabalik. Hindi ko ito hinihingi bilang pabor. Ikinukuha ko ang karapatan ko. Nang matapos akong magsalita, biglang tumayo si Aling Perla. Siya ay hindi naaantay na marinig ang katotohanan o kawiran lumakat siya ng tuwid. Iniabot ang kamay at pinalo niya ang aking mukha nang bukas ang palat sa gitna ng sala. Malakas ang tunog ng sampal sa tahimik na silid. Naramdaman ko ang pagsakit at ang init ng aking pisngi. Ngunit higit sa sakit ay ang kahihiyan sa harapan ng aking asawa ng aking bayaw. Sumigaw siya, manugang ka na ako sa ngang kapatid ng asawa mo. Gusto mong gibain ang pamilyang ito? At pagkatapos, ang pangungusap na iyon, tawagan mo na ang tatay mo at ibigay sa kanya ang problema ninyong yan? Natigulan ako ng ilang sandali. Tiningnan ko ang bawat mukha. Si Aling Perla, punong galit. Si Roger, nakayuko, umiwas ng tingin. Si Troy, ngumingisi. Nun ko naunawaan. Mula sa sandaling ito, hindi na ako itinuturing nilang miyembro ng pamilya. Ako ay isang manugang lamang para sa kanilang utos, para sa kanilang salapi, at para sampalin kapag natitindi ako para sa sarili ko. Dinampot ko ang aking pisngi, mainit at pumupula, ngunit hindi ako umiyak. Hindi rin ako sumigaw. Tiningnan ko lamang sila ng mahinahon. Ang malamig na uring ang paningin. At sa loob ko, isang desisyon ang naging matatag. Kung gusto nilang makita ang aking ama, ipakikilala ko sila sa kanya. Ngunit ang pakikita na ito ay hindi para megaway. Ito ay para maintindihan nila na may mga hangganan na kapag nalampasan mo na, wala ka ng pagbabalik. Lumabas ako sa sala, matuwid ang likod ngunit medyo, nangingini ang aking makamay. Kahit na, ang aking isipan ay hindi kailanman naging malinaw. Hindi na ako nakarinig ng malinaw na ingay na telebisyon ni ang bulong ni Aling Perla sa likod ko. Maramdaman ko lamang ang isang mabigat na bagay na may nabuksa sa aking dibdib, hindi masakit sa pamamagitan ng kirot, kundi masakit sa pamamagitan ng lamig. Lumabas ako sa pintuan ng bahay at tumayo sa pinto. Ang kalsadang iyon ay karaniwan ay tahimik. Paminsan-minsan lang may dumadang sasakyan dahil makitid ang daan. Ang makapitbahay sa paligid ay mabait at hindi madaldal. Ngunit ng araw na iyon, parang ang buong kalsada ay nakahinto at hinihintay kung ano ang aking gagawin. Alam ko na kung babalik pa ako sa sala at makikipaawe pa, ililit nila ako sa kanilang bilo tulad ng dati. Sisigaw sila, kailangan kong makpaliwanag. Kapag nagpaliwanag ka ng marami, magiging mainit ang usapin. Sa huli, magiging mali pa rin ako. Hindi ko na gustong ganon pa muli. Kinuha ko ang telepono mula sa bag ko. Sa aking listahan ng kontak, ang numero ng aking ama ay nakatago lamang ng isang salita, hindi komplikado, walang espesyal na simbolo. Sapat ng simpleng salita. Nabuhay na ako ng sapat para maunawaan. Ang mabagay na simple ay maring, may mabigat na kahulugan. Tiningnan ko ang screen ng ilang sandali,
At lumutang sa isip ko ang larawan ng aking ama sa kanyang maliit na tindahan ng kahoy na kasuot, ng lumang t-shirt na may puntong alikabo ng kahoy, hawa ang pangsukat, nagtatrabaho habang nakikinig ng radyo. Ang amang iyon ngayon ay malayo sa kung sino ang nakalimbak sa mga sismis ng nakaraan. Ayaw niyang banggitin ang nakaraan, lalo na ayaw niyang ibabalik ako sa mga bagay na matagal na niyang inayaw. Ngunit naalala ko ang sampal. Naalala ko ang tingin ni Roger nang lumayo siya. Naalala ko ang ngiti ni Troy. Naunawaan ko, kapag nagpatuloy ako sa pagtahimik, gagamitin nila iyon bilang pahintulot. Ngayon ay isang sampal, bukas ay may susunod pa. Ngayon ay pinunit ang kasunduan, bukas ay may iba pang paraan para hadlangan ang aking bibig. Ang pinakamasalap ay hindi ang mawalang pera. Ang pinakamasalap ay ang mawala ang karapatang magsalita. Pinindot ko ang pangalan. Sinagot ng aking amo ng mabilis. Mababa ang boses niya, walang mahabang tanong. Ana, isang salita lamang. Ngunit parang nanigas ang aking lalamunan. Hindi ako nagpaliwanag ng mahabang-mahaba. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako umiyak. Isang pangungusap lamang ang aking sinabi. Matatak at malinaw. Tatay, tulungan mo ako. Tahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo. Narinig ko ang hangin sa kabilang panig. At mababa ang boses ng aking ama. Sigurado ka? Naunawaan ko ang ibig sabihin ng tanong na iyon. Hindi siya nagtatanong tungkol sa pera. Nagtatanong siya kung sigurado akong gustong tawagan siya dito sa bahay ng biyenan ko, sa lugar na ilang taon na niyang ginagawa ang lahat para mamuhay ng karaniwan. Huminga ako ng malalim. Sigurado, tatay. Nagsalita siya ng isang pangungusap. Huwag kang gumalaw. At ibinaba na niya. Ibinaba ko ang telepono. Napatay ang screen. Bumalik ako sa loob ng bahay, hindi patungo sa sala. Natayo ako sa koridor at sinikap na panatilihing tuwid ang aking pahinga. Sa sala, si Aling Perla ay nagmumura pa rin kay Roger. Ganyan talaga ang mababae, akala nila dahil may pra sila ay pwede silang mamuno. Mabuti pang pagdisiplinahin agad. Sali naman si Troy, ate namin ang labis-labis. Inay, para-para lang yon, pausapan bukas. Hindi ko sinalita ang anuman. Umupo lamang ako sa sulok ng sala, tuwirang ang likod, inilagay ang kamay sa tuhod. Ayaw kong ipakita sa kanila na nanginginig ako, at ayaw ko ring ipakita sa kanila na natatakot ako. Si Aling Perla ay pumungay sa akin. Tumawa ka na ba? Nasaan na ang tatay mo? Naghintay ako. Patuloy sa pagtahimik. Ang katahimikan ko ay lalong napaalap sa kanya. Ngunit alam ko, sa pagkakataong ito, ang aking pagtahimik ay hindi dahil sa pagtitiis. Naghihintay ako, wala pang 10 minuto, umaling-awngaw ang tunog ng mga sasakyan mula sa kalsada. Isa muna, pagkatapos ay dalawa, at sumunod ang marami pang iba. Ang natunog na iyon ay iba sa karaniwang sasakyan sa kalsada. Mabigat iyon at matiyak. Bumangon ako at lumabas sa pintuan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang bumukas ng mapinto, may ilang nanatayo sa gitna ng kalsada para tumingin. Eksakto sa loob na 20 minuto 10 kotse ang nakaparada sa harap ng pinto ng bahay ng aming mabiyenan. Ang buong kalsada ay halos naharang. Ang nga taong dumadaan ay kailangang lumiko sa ibang direksyon. Narinig ko ang bulong. Anong nangyari sa bahay na iyon? Parang malaking bagay. Si Aling Perla ay lumabas mula sa sala at ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago. Wala na ang mapagmataas na ngiti na karaniwan niyang isusuot. Natigil siya sa pintuan, malaki ang mamata. Ang pinakaunang bumaba mula sa isa sa nga kotse ay isang lalaking tila nasa 50 taon, nakasuot ng madilim na damit, matibay ang katawan, hindi ngumingiti. Kilala ko siya, si Tito Danny. Nakita ko siya ng ilang beses sa tindahan ng kahoy ng aking ama. Doon siya pumupunta ng mabilis, kakaunting salita at paalis na. Hindi niya ako ipinakilala. Sa akin ng aking ama, sinabi lamang, matandang kaibigan. Ngunit alam ko na si Tito Danny ang pinaka-katiwalaang tao ng aking ama, isang lalaking kasama,
niya sa mga taon na hindi binabanggit. Lumapit si Tito Danny sa akin, yumukong bahagya bilang pagbati, mababang boses ngunit malinaw. Clara, anong kailangan mong ayusin? Ang paraan ng pagtawa sa akin ni Tito Danny bilang Clara, may respeto ay napagulat sa ilang tao sa labas. Natanaw kong umatras si Aling Perla ng isang hakbang, namutla ang mukha niya at hindi siya nakapagsalita, hawak lamang niya ang pintuan para hindi matumba. At mula sa kotse sa gitna ng hanay, dahan-dahan na nabuksan ang pinto. Bumaba ang aking ama. Nakasuot siya ng puting polo, may itim na pantalon. Ang buhok niya ay may halong abo ngunit tuwid pa rin ang kanyang katawan. Walang ala, walang komplikadong disenyo. Ngunit nang tumayo siya doon, parang ang buong kalsada ay huminto. Ang ngataw ay natahimik hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa uri ng tahimikan na nanggagaling sa isang taong dumaan na sa napaadaming bagay at hindi na natatakot sa anuman. Tumingin muna ang aking ama sa akin. Ang tingin niya ay walang galit, walang pagmamadali. Isang tiyak na tiwala lang. At pagkatapos ay humakbang siya nang matumal patungo sa pintuan ng bahay ng aming ngabiyenan. Pumasok siya, tumingin sa paligid ng isang sikat, at tumigil sa gitna ng sala. Narito na ako ayon sa sabi ninyo. Sabi niya, mababang ngunit bawat salita ay may bigat. Ang buong silid ay nangyom sa katahimikan. Si Roger ay tumayo sa sulok ng sala, namumutla ang mukha. Si Troy ay hindi nangumingiti. Nanatiling nakaupo ngunit pati ang kanyang nga balikat ay nabago na. Si Aling Perla ay nanatiling nakatayo sa pintuan. Hindi makapasalita. Sinabi nga aking ama, pagtingin kay Tito Danny, na naglagay nga isang makapal na folder nga mga dokumento sa mesa. Si Tito Danny ay naksalita ng tahimik tulad ng nauulat ng trabaho. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Ang mamensahe na humihiling ng pera, ang mga transfer na nagpapatunay, ang mga schedule ng pagkikita, ang camera footage, pati na ang clip sa isang bar kung saan nagmamayabang si Troy. Nang marinig ko ang salitang bar, ay lumubog ang aking puso. Hindi ko gusto ang narinig ko, ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi maaring lumabas kung wala ito. Nakpamutla si Troy. Ang uri ng pagpupumutla na ito ay naiba sa naunang beses ito ay hindi dahil sa naasal siya o nahuli siya sa pagkakamali. Ito ay dahil napatanto na niya na ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Nagtatalo siya. Tito, sinubaybayan ba ninyo ako? Ang aking ama ay tumingin sa kanya. Wala sa oras, ang sagot niya ay maingat. Hindi sinubaybayan nag-iingat. Nahinto siya ang isang saglit at pagkatapos ay nagsalita ng tuwid. 3 buwan na ang nakalipas. May nakbalita sa akin na nakikipaglaro ka sa isang grupo na nagtatrabaho ng peligrosong paraan. Nagmamayabang ka pa na may tatay kang nagbabantay sa iyo. Kailangan kong malaman kung gaano kalayo mo ginamit ang pangalan ko. Tumingin ako kay Troy at sa unang pagkakataon ay nakita ko siya na talagang natakot. Aking tini ay naging basto. Ginamit mo ang pangalan ng tatay ko para magmayabang sa kanino? Sino ang sinabihan mo? Si Troy ay nakayuko. Hindi nakapagsalita. Si Roger naman ay biglang nagsalita ngunit ang boses niya ay mahina at walang bisa. Ama, malamang ay nakamali lang siya ngang salita. Tumingin ako kay Roger, ang aking mata ay may luha ngunit hindi ako umiyak. Huwag kang magsalita para sa kanya. Nung pinagsalitaan mo para sa akin habang pinapalo ang pisngi ko ikaw ay nanahimik. Nahinto si Roger. Si Aling Perla ay naksikap na kumibo. Nakmali lang siya ngang salita. Sumagot ang aking ama, hindi itinaas ang boses ngunit mabigat ang bawat salita. Mali lang nang salita ngunit pinagsalitaan din ninyo ang asawa ko doon habang pinapaluan ninyo siya. Gusto ninyo na ipagtanggol ko ang sino? Ang hangin sa silid ay naging makapal tulad ng bato. Iyon ay hindi na isang usapin ng pagiging mabait o masamang damdamin. Ito ay tungkol na sa batas, sa katotohanan, at sa mga kahihinatnan. Sinabi ng aking ama kay Troy, mababang ngunit matibay tulad ng pako na tinutuko sa sahig. Ngayon, pakinggan mo ng malinaw. May 2 pagpipilian. Naginto siyang isang saglit at nagpatuloy. Aisa,
Ibinibigay ko ang lahat ng ebidensyang ito sa mga autoridad. At ikaw ay harapin ito ng mag-isa. Wala akong pakikialam. 2, makikipagtulungan ka bilang saksi? Ipapaliwanag mo ng buo kung sino ang nagdala sa iyo dito, kung saan pumunta ang pera, at kung ano ang sinabi mo tungkol sa akin at sa aking anak. Ikaw ang pipili. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng aking ama. Hindi siya nagbabanta. Nagbibigay siya ng pagpipilian. Ang bawat pagpipilian ay may presyo. Ngunit kahit paano, may landas pa. At ang pinakamahalagang bagay inilalabas ako ng aking ama mula sa hukay na hinukay ngang iba para sa akin. Nanginig si Troy, tumingin sa aking ama, namumula ang nga mata. Nagsalita siya ng puno ng desperasyon. Kung sasabihan ko ang totoo, poprotektahan mo ba ang aming pamilya? Natatakot ako na may gagantihan. Ang tanong na iyon ay, gumawang katahimikan sa buong sala? Natigilan si Aling Perlasa? Paiyak? Tulad ng natatakot siyang marinig ang sagot. Si Roger ay nanatiling nakatayo, namumutla ang mukha, at ako naramdaman ko ang totoong takot na dumaan sa aking gulugot. Sapagkat kung natatakot si Troy sa paghihiganti, ibig sabihin ay hindi lamang basta nagbabanta ang grupong iyon. Tumingin ang aking ama kay Troy. Ang kanyang nga mata ay naging malamig. Walang pangako, walang karagdagang salita. Poprotektahan ko ang aking anak. Nahinto siya at pagkatapos ay sinabi ang huling pangungusap ng malinaw tulad ng taba. Ikaw iyong sarili ang asikasuhin mo. Bumaksa si Troy sa sahig. Nag-iyak siya ng tulad ng bata ang isang lalaki na lagi kong nakikitang palaging nakaangat. Palaging mataas ang kilos, ngayon ay nakayuko ang ulo sa sahig. Tumingin ako ron at naramdaman ko ang pait na halo-halong galit. Naintindihan ko. Hindi siya bumaksa dahil mahal. Niya ako. Bumaksa siya dahil siya ay natakot. At ang kanyang takot ay katotohanan na ang katarungan ay papalapit na. Tumingin ako sa aking makamay. Naramdaman ko pa rin ang init ng aking pisngi mula sa sampal. At nun ko naunawaan ang sampal na iyon ay hindi lamang isang pag-abuso. Ay ito ang panghuling salpo na nagpahinto sa akin mula sa pagiging taong palaging nagtitiis. At doon, sa lahat ng gatini sa aking isipan, isang bagay ang lumitaw ng malinaw. Kung hindi dumating ang aking ama ngayon, kung hindi ako pumilit na tumayo, malamang na ang bumaksa ngayon ay ako mamakaawa sa kanila para ibalik ang pera ko, mamakaawa para tigilan ang pang-abuso. Naisip ko iyon at lalong nanlamig ang aking katawan. At mas naintindihan ko kung bakit sinabi ng aking ama, huwag nang makipag-away pa, sapagkat minsan, ang pagtahimik sa tamang oras ay hindi pagkatalo. Ito ay pag-impok ng lakas para makalampas sa huling hangganan. Pagkatapos ng pagbasa ni Troy, ang bahay ng aming ngabiyanan ay hindi nakaparehong lugar. Para itong isang saradong silid na bukas bigla ang lahat ng bintana, pumasok ang malamig na hangin at tinagihawa ang lahat ng alikabo na tagal nang naitago sa ilalim ng alpombra ng kapayapaan ng pamilya. Hindi marami ang sinabi ng aking ama. Sinabi niya kay Troy na tumayo, punasan ang mukha at nagsalita ngang isang pangungusap lamang. Bumalik ka sa silid mo. Patayin ang telepono. Mula sa araw na iyon, wala kang pahintulot na makipag-ugnayan sa sinuman sa grupong iyon ng maisa. Paulit-ulit na tumango si Troy, halos walang dugo ang mukha, tulad ng isang taong katapos lamang makatakas sa kamatayan. Nang gabing iyon, ang 10 kotse ay tahimik na umalis sa kalsada, ngunit ang katahimikang naiwan ay mas mapanganib. Ang makapitbahay ay nakpulutan sa labas ng pinto, nausap, naktanong-tanong. Narinig ko nang pahapyaw ang isang nagsabi, may nangyari sa bahay na iyon. Parang malaking problema. Ang salitang iyon ay tulad ng karayom sa aking tainga. Hindi ako natatakot na pausapan nila ako. Natatakot ako na ang dumingang nangyari ay dumampi sa akin at hindi ko na maalis. 3 araw na ang lumipas at tulad ng sinabi ni Tito Danny, si Troy ay tinawag para makipagtulungan sa investigasyon.
Umalis siya parang nawalan ng kaluluwa. Bago sumakay, lumingon siya sa akin, nakaupos ang boses, "Ate, huwag mo akong talikuran." Hindi agad ako nakapagsagot. Tiningnan ko lang siya. Sa loob ko ay wala na ang lumang galit. Galit pa rin ako ngunit halo na itong ibang damdamin. Pagkatakot. Pagkatakot sa kung paano ang isang tao ay maaring maging ganun kadali na lubok mula sa simpleng pautang para sa negosyo hanggang sa dakong kahihiyan na hindi na siya basta-basta makakalayo. Ang nakapagtaka sa akin ay na ang aking ama ay hindi gumawa ng anumang bagay na katulad ng inaakala ng nga tao. Hindi siya tumawag para magbanta. Hindi nagpadala ng tao para magbigay ng leksyon. Ginawa niya ang isang bagay ibinigay, niya ang lahat ng ebidensya sa isang abogado na matagal na niyang nakasama. Lahat ay dumaan sa tamang proseso, maayos at malinis. Sinabi ng aking ama sa akin, "Nagbayad ako nung araw dahil sa isang sandaling ng init ng ulo. Hindi ko hahayaan na ikaw ay makbayad dahil sa kagagawan ng iba." Nang marinig ko iyon, nanigas ang aking lalamunan. Naunawaan ko, hindi lang niya pinoprotektahan ako. Pinoprotektahan rin niya ang pagpipilian niyang mamuhay ng malinis. Ngunit ang tamang proseso ay hindi palaging nabibigay ng kaginhawahan, minsan naman ay lalong nakakatakot ito sapagkat nagpapahiwatik ito ng totong parusa na paparating. Ang buong bahay nga, aming nga biyanan ay halos maproseso nga biguan. Si Aling Perla ay hindi na nangahas na sumama sa akin. Si Roger ay hindi na nagsasabi ngang basta hayaan mo na. Si Troy ay halos hindi na lumalabas ng kanyang silid. Ang telepono sa loob ng bahay ay naririnig ng paulit-ulit. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sagutin. Minsan ay nakita ko si Aling Perla na nanginig ang kamay habang hawa ang baso ng tubig. Narinig ko ang tunog ng salamin na naktama sa ngipin niya. Hindi rin ako naging mahinahon. Hindi ako isang taong walang kaugnayan dito. Ako ang nagpautang ng pera. Ako ang unang nadampi ng aeroplane. Palagi akong natatakot na isang araw ay may kumatok sa aming pinto, nagtatanong ng aking pangalan, nagtatanong ng aking kaugnayan sa grupong iyon. Higit sa lahat, natatakot ako para sa aking ama na maaring muling banggitin ang kanyang nakaraan, muling sabihin ang makwentong matagal na niyang inayaw, muling pabibilang ngang mataon na ginugol niya para matahimik ang lahat. Sa gitna ng pag-aabala, si Aling Perla ay pumunta sa aming bahay isang hapon. Wala siya ng mapagmataas na tingin gaya ng dati. Nagpunta siya ng mag-isa. Walang kasama si Roger, wala rin si Troy. Nang pumasok siya, mababa ang boses niya, parang natatakot na maririnig ng makapitbahay. "Clara ha, bawiin mo na lang iyan, para na ring tulong ng pamilya." Nakatayo ako sa kusina, may kalahating handa na almusal, at ang aking makamay ay may harina pa. Nang marinig ko iyon, nanghilap ang aking dibdib. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng ito na kumalabit sa aking mukha, na pumunit ng kasunduan, na tumawa sa aking ama sa aking harapan ng may pahamak. Ngayon ay nakatayo siya sa harapan ko na pula ang mamata, ngunit ang uri ng pula na hindi dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil sa takot sa kinabukasan. Tinanong ko siya nang hindi itinaas ang boses ngunit malinaw ang bawat salita. "Nung pinapaluan ninyo ako, itinuring ba ninyo ako bilang pamilya?" Nanatili siyang tahimik. Namumutla. Nag-atubili ang labi, ngunit hindi sinabi ang kailangan ko. Sa katahimikang iyon ay nakita ko ang kahihiyan at takot, ngunit wala ang bagay na pinakakailangan ko ang pakilala. Gusto niya akong bawiin ang demanda, hindi dahil naawa siya sa akin, kundi dahil natatakot siya sa mga kahihinatnan. Bago pa man ako makapagsalita ng iba ay nagririnig ang aking telepono, si Tito Danny. Walang pagpapaligway-ligoy siya. "Clara, tingnan mo ang maito at saka ka magdesisyon kung paano mo haharapin ang pamilya ng asawa mo." Binuksan ko ang mensahe, ilang litrato nga, bank statement ang lumabas. Tiningnan ko ang unang ilang linya at dumilim ang aking mata. Nakita ko ang isang transfer 5,500,000 mula sa account ng kumpanya ni Roger patungo sa isang pangalang hindi ko kilala,
may notang supplier ng transportasyon. Naging malamig ang aking makamay. Binasa ko ng ulit at ulit. Natakot na nakakamali ako. Ngunit hindi ako nakakamali. Malinaw ang account number, ang pangalan ng kumpanya, ang petsa ng paglipat. Nang dumating si Roger ng gabi, hindi ako nagpaligoy-ligoy. Inilagay ko ang telepono sa mesa, binuksan ang tamang larawan ng bank statement at itinulak papunta sa kanya. Ipaliwanag mo ito. Tumingin si Roger ng isang beses na mutla ang mukha niya. Kinuha niya ang telepono, mabilis na tiningnan, at ibinaba ng parang nasunok ang kanyang kamay. Nagsalita siya ng nautal, pinirmahan ko lang bilang kapalit ni Troy. Tiningnan ko siya ng matagal hanggang nagsimula. Siyang umiwas ng tingin ko, mahinahon ngunit matalim, ang aking tanong. Kapalit, ibig sabihin ay inutusan ka ni Troy? O ikaw mismo ay nagpasya para tulungan siya? Nilunok niya ng tuyo at mababaang sagot niya. Inutusanan niya ako. Sinabi niyang bayad ito sa transportasyon nege, magakalakal. Narinig ko ang salitang kalakal at may nakningas sa aking loop na malamig. Tiningnan ko siya ng bahagya. Hindi ka nagtanong kung anong kalakal? Hindi ka nalito? O basta may kita na? Siga na? Si Roger ay nanahimik. Tulad ng lahat ng beses na nanahimik, siya ng pinaluan, akong kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagtahimik ay hindi na pagiging mahina, ito ay tulad ng isang pahintulot na hindi sinasabi. Naramdaman ko ang pangkat ng aking lalamunan, ngunit hindi luha ang dumating. Naramdaman ko lang na para akong nabakante sa loop. Nagsalita ako hindi mataas, ngunit matatag. O kaya ikaw rin ay may bahagi sa lahat na ito? Hindi sumagot si Roger. Nakayuko siya. Ang makamay niya ay makasapin. Ang makasukaswan ay pumutla. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang pinakamasalap na bagay. Si Troy ay hindi ang tanging pawn sa larawang ito. Ang bita na ito ay hindi lamang nilaan para sa isang batang bayaw na mahilig lumaro ng peligrosa. Maaring dumampi na ito sa lalaki ring tinatawag ko na asawa. Ang lalaking, ilang taon ay nakatayo, sa aking tabi ngunit ni minsan, ay hindi tunay na tumayo para sa akin. Narinig ko ang katahimikan ni Roger at lalong naging malamig ang aking dibdib. Hindi ko na siya kailangan na ma-explain pa. Isang pangungusap lamang ang aking hiniling sana, ay tumingin siya sa akin at sabihing totoo. Ngunit nakayuko siya, isang ugali na siguro ay matagal na niyang nasa dugo. Inilagay ko ang aking makamay sa gilid ng mesa, pinasikapan ang tinik ko, sapagkat alam ko, kapag sumiga ako ngayon, gagamitin niya iyon para sabihin na maingay ako at babalintuhin niya ang kwento mula sa tama patungong mali tulad ng dati. Tinanong ko ng tuwid, makano sa 50, 2,000 ang alam mo? Ang tanong na iyon ay hindi lamang tungkol sa pera. Tungkol iyon sa katotohanan. Natigulan si Roger, at dahan-dahan ay naupo siya ng bumaksak, namumutla tulad ng isang taong inagaw ng dugo. Matagal bago siya nagsalita, at mababa ang tinig niya. Alam ko na naglalaro siya ng mataas na panganib na investment. Tumingin ako sa kanya. Investment? Anong uri? Nilunok niya ng tuyo? Uri ngang. Importasyon na hindi legal. Mabilis ang kita daw. Namuhunan ako ng 5,500 le. Akala ko ay isang beses lang, kita agad, lalabas na. Nang marinig ko iyon, napigil ang aking hininga. Hindi ako walang malay na may mga ganitong landas sa mundo. Ngunit hindi ko maisip na ang lalaking nakatabi sa akin ay maglakas loob na isara ang mga mata at ituring itong normal na bagay. Patuloy ako. Alam mo ang ganyan? At pinayagan mo pa rin gamitin ang pera ko? No, gatubili ang sagot ni Roger. Akala ko, babayaran naman niya agad. Hindi ko inakala na lalago ng gayon. Ngumiti ako hindi ng kasiyahan, kundi ng pagod tulad ng isang taong napatanto na matagal na siyang naloko, yung hindi ko inakala ay paulit-ulit na aking narinig mula sa iyo. Nang pinaluan akong iyong ina, hindi mo inakala.
Nang pinaluan akong kanyang bibig, hindi mo inakala. Nang hinihingi ko ang pera ko, hindi mo inakala. Sa lahat na ito, ang iyong karapatang hindi inakala ay paraan mo para hindi ka na kailangang managot. Itinuro ko ang bank statement sa telepono. Kaya ang 5,500,000 na ito ano iyon? Tumingin si Roger sa mesa, ang makamay niya ay makasapin, ang mga kasukasuan ay pumutla. Naksalita siya ng parang naktatapat ng kasalanan. Muhunan ko, sinabi niya na may isang pagkakataon, mabilis ang kita. Naglagay ako ng 9,500. Akala ko ay isang beses lang, mabilis kumita at lalabas na. Natigulan ako kahit na naginala na ako, nang marinig niya itong aminin, parang may humampas na malakas sa aking dibdib. Tinanong ko, kaya hindi ka lamang naglagda bilang kapalit? Ikaw ay kalahok. Ngumiti si Roger. Namumula ang mamata niya. Gusto ko lang kumita para sa pamilya natin. Hinarang ko siya, para sa pamilya o para sa sariling katakawan? Ano ang balak mo? Nang lumabas ang panganib, si Roger ay huminto ng pahinga. Balak ko, ipabayad ito kay Troy. Siya naman ang nagsimula. Narinig ko ang masalitang iyon at medjing malamig ang aking makamay. Kaya toto si Troy ay hindi ang tanging pawn. Ang bita ay hindi lamang para sa isang batang bayaw na mahilig sa peligro. Mayroon pang lalaki na katabi ko ng ilang taon, handang hayaang ang kapatid niya ang sumagot sa lahat, handang hayaang ang asawa niya ang magdala ng kahiya basta ligtas siya. Naalala ko ang sinabi niya nang hininging ko ang pera. Hayaan mo na, para na ring tulong sa pamilya. Noon ay akala ko ay sinasabi niya iyon dahil naawa siya sa pamilya. Ngayon ay napatanto ko. Sinabi niya iyon para maging ligtas siya. Para hindi malantad, tumingin ako sa aking asawa at nakita ko nang malinaw ang lalaking handang gumamit sa akin bilang tansyong pangkalasak. Ang lalaking nangako ng pangangalaga. Umalis ako sa sala, tinanggal ang lahat ng malambot na damdamin sa loob ko at nagsimula akong gumawa ng mabagay na kailangan. Kinagabihan, tinanong ko si Roger ng tuwid. Nasa panig mo ba ako o nasa panig ka nga iyong daan ng pagtakas? Nagbago ng biglan si Roger ng tini hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Pagbibigyan mo na ako. Pangako ko, hindi na ito maulit. Tumingin ako sa kanya at muli, mahinahon ang aking boses. Paano mo ito ayusin? Sa pamamagitan bangang pagikot sa akin at sa aking amo patungong hukay at ikaw ang tatayo sa labas? Natitigatis siya at nais niyang sabihin ang isang bagay, ngunit nanahimik tulad ng lahat ng beses. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagtahimik ay hindi na nangahulugang pagiging mahina, ito ay takot na malantad. Kinaumagahan, tinawag ko ang aking ama sa tindahan ng kahoy. Hindi siya lumabas sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa labas ng bakuran, sa lugar na may amoy ng bagong kahoy, para malanghap ko ang isang malalim na hinga at maalala ko kung sino ako at kung paano ko gusto ang pamumuhay ng malinis. Dun ay si Tito Danny at isang lalaki na nakasuot ng puting polo at naksasalita ng mabagal, matalas ang tingin. Ipinakikilala siya sa akin bilang abogado. Sinabi ngang aking ama ng tuwid, mula ngayon, huwag na tayong gumagamit ng emosyon. Gawin nating tamaayon sa batas, malinis. Inilabas NG abogado ang menega papel at tinanong ako NG bawat detalye. Kailan ang paglipat? Saan nilagdaan ang kasunduan? Sino ang saksi? May mensahe pa ba? Si Tito Danny ay nagbigay rin ngang karagdagang ebidensya na nakolekta nila, ang camera footage mula sa kainan kung saan nilagdaan ang kasunduan, ang recording kung saan mamayabang si Troy na may tatay siyang nakbabantay, ang listahan ng nga numero ng telepono at schedule ng mga pakikita. Tiningnan ko ang ito at naramdaman ko ang kombinasyon ng pait at kaliwanagan. Sa mahabang panahon, akala ko ay biktima lang ako ng simpleng utang. Ngayon ay napagtanto ko na halos naabot na ako sa gilid ng isang malalim na hukay. Si Tito Danny ay naksalita at binanggit ang isang bagay na nakpapangalaka sa aking katawan. Ginamit ni Troy ang pangalan ng tatay mo para manghikayat. Sinabing may tatay siyang nagtatayo sa kanya. Sa ganitong paraan,
ginawa nilang mas madaling paraanin ang madil. Kapag may anumang nangyari, hindi si Troy ang una nilang bibintangin. Bibintangin nila ang pamilyang taong pinanghiram ng pera. Tumingin ako sa aking ama at naramdaman ko ang luha na gusto kong lumabas ngunit hinawakan ko. Tinanong ko siya, "Tatay, anong gagawin ko?" Tumingin sa akin ang aking ama, ang mata niya ay parehong mahigpit at masakit. Nagsalita siya ng matumal, "Hindi mo kailangang gumawa ng anumang maruming bagay. Tumayo ka lang ng tuwid. Kung ano ang katotohanan, ipanatili iyon." At pagkatapos ay tumingin siya kay Troy. Ang boses niya ay naging seryoso. "Ngayon, makinig ka ng mabuti. May dalawang pagpipilian." Nahinto siyang isang saglit at nagpatuloy. "Isa, ibinibigay ko ang lahat ng ebidensyang ito sa mga autoridad at iniwan kang harapin ito ng mag-isa. Dalawa, makikipagtulungan ka bilang saksi. Ipapaliwanag mo ng buo kung sino ang nagdala sa iyo rito, kung saan pumunta ang pera, at kung ano ang sinabi mo tungkol sa amin, at kung gaano kalayo ang ginawa mo. Piliin mo." Nang marinig ko iyon ay kumabo ang aking puso. Naintindihan ko ang aking ama, hindi siya nakbabanta. Nagbibigay siya ng pagpipilian. Ang bawat pagpipilian ay may presyo. Ngunit kahit paano, may landas pa. Nanginig si Troy, tumingin sa aking ama, namumula ang mga mata. "Kung sasabihan ko ang totoo, poprotektahan mo ba ang aming pamilya?" Natatakot ako na may gagantihan. Ang tanong na iyon ay gumawang katahimikan sa buong sala. Tumingin ang aking ama kay Troy at ang nga mata niya ay malamig, walang pangako, walang karagdagang salita. "Poprotektahan ko ang aking anak." Naginto siya at pagkatapos ay sinabi ang huling pangungusap ng malinaw, "Ikaw iyong sarili ang asikasuhin mo." Si Aling Perla ay nanginig ang boses. "Kuya Armando, siya rin ay anak sa loob ng bahay na ito." Tumingin ang aking ama sa kanya, mababa ngunit mabigat ang bawat salita. "Anak sa loob ng bahay ngunit kinalabit mo ba ang aking anak? Pinunit mo ba ang kasunduan nila? Gusto mong ipatanggol ko ang sino?" Ang hangin sa silid ay naging simento. Ito ay wala ng tungkol sa pagiging mabait o masamang damdamin. Ito ay batas na, katotohanan na makatunay na kahihinatnan na. Bumaksak si Troy sa sahi at umiyak tulad ng bata. Ngunit hindi na siya nakita ko bilang isang kaawa-awang bayaw. Nakita ko siya bilang isang taong matanda na napumili ng maling landas at ngayon ay humaharap, nasa presyo. Tumingin ako sa aking mga kamay, naramdaman ko pa rin ang init ng aking pisngi. At nun ko naunawaan ang pinakamasakit. Kung hindi dumating ang aking ama, kung hindi ako pumilit na tumayo, malamang na ang bumaksak ngayon ay ako, mamakaawa sa kanila para bawiin ang pera ko, mamakaawa para huwak ng paluan pa. Naisip ko iyon at mas nanlamig pa ang aking katawan. At mas naunawaan ko kung bakit sinabi ng aking ama, huwag nang makipag-away pa. Sapagkat minsan, ang pagtahimik sa tamang oras ay hindi pagkatalo, ito ay pag-impok ng lakas para makalampas sa huling hangganan. Pagkatapos hapon na iyon sa tindahan kahoy ng aking ama, nag-ikot ang mga pangyayari. 3 araw matapos ang pagbaksa ni Troy, ay tinawag siyang muli para sa susunod na hakbangang investigasyon. Bago umalis, palihim siyang nagbigay kay Tito Denny ng isang sulat na sariling isinulat niya. Nang may balita sa akin ni Tito Denny ang nilalaman, malakas ang tibok ng aking puso. Voluntaryo niyang kinumpirma na alam ni Roger ang lahat, may bahagi siya sa puhunan, at sinabihan si Troy na huwag sabihin sa akin. Nang bumalik si Troy, tiningnan niya ang kanyang kapatid ng diretso, namumula ang mga mata. "Kapatid kita? Ngunit itinulak mo akong maging pantangkilik? Sinabi mo sa akin na tumahimik para ligtas ka. Ikaw pa ba ay tao?" Natigulan si Roger, namutla ang mukha, nangini ang labi ngunit walang lumabas na salita. Tinitingnan ko ang mapangyayari at parang pinisil ng isang bagay ang dibdib ko. Ang pinakamasalap na sakit ko sa sandaling iyon ay hindi ang sampal ni Aling Perla, hindi ang mga maling akusasyon nila. Ang pinakamasalap ay ang makita
Ang lalaking pinakatiwalaan ko na kaya palang maging duwag at sakim hanggang sa handang, hayaang ang kapatid, niya ang maging tanga para sa lahat, handang hayaang ang asawa niya ang magdalanang, kahiya habang siya ay naghahanap ng ligtas na daan. Nakatayo ako sa lupngang bahay na aking sarili, tumingin kay Aling Perla na luha na ang mamata, tumingin kay Roger na nalantat na ang tunay na mukha, narinig si Troy na umiyak. At naunawaan ko ng malinaw, may mabita na hindi nastabihan ng isang gabi ng pagsalanta. Matagal na ang maito tinakpan, lamang ko, ng maraming taon ng salitang pagtitiis. At ngayon, ang pagtitiis na iyon ay hindi na kayang itago pa ang katotohanan. Pagkatapos na, pangungusap kung kailangan ko ang katarungan, hindi na ako nananais na makipag-debate pa ng isang salita. Naunawaan ko na. Ang pakikipagtalo ay magbibigay lamang sa kanila ng karagdagang dahilan para sabihing ako ay sobrang sungit. At ang katotohanan ay babalintuhin nila sa paraang makabubuti sa kanila. Pumasok ako sa silid. Arning? Sinara Arning? Tinanggal ang lahat ng malambot na damdamin sa aking loop, pahiwalay ng relasyon, paksasara ng lahat ng pinto ng panganib. Hindi ako nagawe, hindi akong gumawa ng kalat, hindi ko kinuwento sa makamaana. Ginawa ko lamang ang mabagay na nakatayo, ako sa harapan ng sinuman sa hinaharap, pwede pa rin akong itaas ang aking ulo. Ginawa ko ayon sa batas, kinaumagahan. Humingi ako ng abogado na magtulungan sa akin sa bahay nga aming ngabiyanan. Pinili kong maksalita sa sala mismo sa gitna ng bahay ng pamilya ni Roger. Walang patatago, walang pabulong. Nais ko na ang lahat ay lantaran at malinaw para walang sinuman ang maaring maksabi na nakpapaliko ako nga bagay. Ipinakita nga abogado ang madokumento at maikling ipinaliwanag, ang upline 2,000 ay isang personal na utang sa pagitan ko at ni Troy. May ebidensya sa paglipat ng pera, may kasunduan, may mensahe. Ang pagpunit sa orihinal na kasunduan ay hindi nagtatanggal ng obligasyon sapagkat mayroon pang digital na ebidensya at record ng transaksyon. Tumingin ako kay Roger at naksalita ng tuwid, lagyan mo pirma ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay saksi sa kasunduan na ito, nagpapatunay na ito ay personal na utang ni Troy at hindi para ng pamilya tulad ng sinabi ng iyong ina. Namutla si Roger at nais niyang sabihin ang isang bagay ngunit inilagay nang ang abogado sa harap niya ang buong kumpol ng mga dokumento, mga bank statement, recordings, mga opisyal na record, historyng mga transaksyon, lahat ay malinaf. Kung hindi ka lagyan ng pirma, hindi ka lamang muling magtataksil sa akin. Ilalagay mo rin ang iyong sarili sa mahirap na posisyon kapag inimbestigahan ng maautoridad ang daloy ng pera. Si Aling Perla ay nakaupo sa tabi, mukha ay galak na hinawakan ng galit. Nagsalita siya ng may pagama. Manugang na nakdadala ng abogado sa loop ng tahanan, napakahusay talaga nito. Tumingin ako sa kanya, walang ngiti, walang galit, isang pangungusap lamang. Hindi ako magaling. Ayaw ko na lang napaluin pa ulit. Nice niyang. Sumagot ngunit tumingin sa abogado at sa kumpol ngang magapapel at nawalan siya ng salita. Nangingini ang kamay ni Roger habang hawa ang ballpen. Tiningnan niya ako at sinubukan niyang gumamit ng malambot na tini para maakit akong bumalik sa lumang bilok. Clara, mag-asawa tayo. Huwag nating dalhin sa kanitong dako. Tumingin ako ng tuwid sa kanyang mamata. Ang mag-asawa ay hindi gumagamit ng asawa bilang kalasag. Pumili ka ng iyong daan at kailangan mong tanggapin ang presyo pagpipiliang iyon. Hindi na kita alagaan pa. Ang nga salitang iyon ay, parang binuhusan siyang malamig na tubig. Yumuko siya at pumirma magulo ang sulat, ngumgulat ang kamay. Pagkatapos niyang pumirma sa kasunduan, ginawa ko ang pangalawang hakbang agahan ang aking sarili mula sa lahat ng responsibilidad na dating tinanggap ko para sa pamilya ng aking asawa. Minsan ay naglagay ako mapanggalan ko sa ilang kontrata dahil kulang sila sa mga kwalifikasyon. Naglagay din akong pirma sa ilang garantiya sa mga partner dahil may tiwala sila sa akin. Nakatulong ako sa kumpanya ng pamilya ng aking asawa ng maraming beses para mas madali ang kanilang daan.
Nun ay inisip ko na ang maasawa ay isa ang pagtulong sa isa-isa ay natural. Ngayon ay naunawaan ko, kapag nakatulong ka ng labis, itinuturing nila iyon bilang obligasyon. At kapag huminto ka, tinawa ka nilang walang puso. Inilagay ko sa mesa ang listahan ng bagay na kailangang tapusin. Alisin ang aking pangalan sa mga kontrata, alisin ang mapirma, huwa ng magarantiya, ganap na ihiwalay, ang lahat ng legal na responsibilidad mula sa kumpanya ng pamilya ng aking asawa. Ipinaliwanag ng abogado ang mga proseso, ang mga itinakdang panahon, ang mga dokumento na kailangang may padala sa mga partner. Si Roger ay bawat sinasabi ng abogado ay nagiging mas maputi, sapagat naunawaan niya kung bawiin ko ang lahat. Ang kumpanya nila ay kaagad na makakaroon na problema sa mga partner na natiwala sa aking pirma at sa aking reputasyon. Sinigani Aling Perla. Ang boses niya ay parang gusto niyang bawiin ang kapangyarihan. Gayon ang puso ngang manugang? Gusto mo bang ilipat sa hukay ang buong pamilya ko? Tumingin ako sa kanya, mahinahon ang sagot ko gamit mismo ang salita niyang binitiwan sa akin. Hindi ko tinuturuan, ginagawa ko lamang ang natutunan ko sa inyo. Sinabi ninyo sa aking tahanan ninyo ay hindi kumukulong galit sa loob ng kulungan. Ginagawa ko lang ang natututo sa inyo. Nanigas, si Aling Perla, at ang buong bahay ay tahimik. Si Roger sa ngayon ay hindi na namamatigas. Lumipat siya sa pagmamakaawa, paos ang boses. Clara, nagsisisi na ako. Huwa mo akong iwan ngayon. Tiningnan ko siya at nakita ang gulat ng isang taong malapit nang mawalan ng lahat ng suporta. Ngunit hindi na ako nahalina ng mga salitang iyon. Tanong ko ng mahinahon, nang pinapaluan ako, pumagitan ka ba para sa akin? Nang bintangan ako bilang mandaraya, naniwala ka ba sa akin? Namigla siya, tinapos ko. Ang pagmamakawa mo ngayon ay hindi dahil sa pagmamahal mo sa akin. Nagmamakaawa ka dahil natatakot kang mawala ang iyong tagabigay ng buhay? Hindi marami ang sinabi ng aking ama. Ibinigay niya sa abogado ang kumpol ng madokumento, bank statement, recordings, official na record, lahat ng kaunay na ebidensya. Sinabi niya ng mababang ngunit malinaw, hindi ako gumawa ng anumang maruming bagay. Ibinalik ko lamang ang katotohanan. Nang marinig ko iyon, bigla akong naramdamang matatak muli. Naunawaan ko na palagi siyang pumipili ng mas mahirap na landas para mamuhay ng malinis. At ngayon ay itinuro niya rin sa akin ang parehong bagay sa pamamagitan ng kanyang gaaksyon. Nang hapon ring iyon, hiniling ni Troy na makausap ako ng maisa. Hindi na siya nanais pang pumasok sa bahay. Takot sa ina niya, takot sa tingin ng kapatid. Nakita kami sa isang maliit na karinderya. Payat na si Troy. Malalim ang mamata. Tumingin siya sa akin ng matagal at sinabi ang isang bagay na nakpatigulan sa akin. Ate, akala ko mabait ka? Kaya nagtangka akong gumawa ng maling hakbang. Hindi ko inakala na ikaw pala ang taong naglakas loob na mamuhay ng marangal. Hindi ako naramdamang tiwasay. Naramdaman ko lamang ang kalungkutan. Kalungkutan dahil maling iintindi ng mga tao ang mabait sa mahina, ang pagtitiis sa katangahan, at kapatumayo na ang mabait na tao ng tuwid, sinasabi naman nila na malupit. Sinabi ko kay Troy ng maikli, kailangan mong harapin ang presyo nga iyong mga pagpipilian, ngunit hindi kita itutulak pababa nga lalo. Titigil lang ako para maglakat ka sa iyong sariling bahagi. Yung mo ko si Troy. Naktulo ang luha. Tumayo ako at umuwi, at ang huling hakbang. Ginawa ko ito ng tahimik. Nag-file ako ng annulment. Hindi ako nagrereklamo. Hindi nakuwento. Hindi nagsulat ng masakit at mahabang pahayag. Isinalin ko lang ang tamang dahilan, ang tamang ebidensya, ang mabagay na talagang nangyari. Alam ko na may mabagay na hindi, may babalik ngang luha, tanging isang desisyon lang ang makakaalis sa maito. Nang malaman ni Roger, sumigaw siya ng parang desperado. Talaga bang patayin mo na ang lahat? Tumingin ako sa kanya, pagod ngunit matatak ang boses. Hindi ko pinapatay ang kahit sino,
Tinuturan ko lang na huwag kitang iligtas pa. Ikaw ang pumili ng iyong daan. Ikaw ang magbabayad para dito. Hindi na kita alisin, pasalom. Nanatili siya ron, tulad ng unang pagkakataon, nang napagtanto niya na ang asawang palaging naktitiis ay wala na. Nang gabing iyon, kinuha ko ang aking bag at lumabas ng bahay ng aming mabiyanan. Walang sigawan, walang sampal, walang sinumang nakpigil pa. Lumabas ako sa pintuan, huminga ng malalim. Sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ko ang aking sariling pahinga tulad ng isang taong nakalabas sa isang silid na kulang sa hangin. At alam ko na kahit marami pa ang darating na proseso, marami pang pausap nga tao mula sa sandaling iyon ay hindi na ako mamumuhay ng nakayuko sa sarili kong buhay. Ang sumunod na pangyayari ay dumating tulad ng sinabi ng abogado mabagal ngunit tiyak. Ang grupo ng malalaki na dumating noong gabing iyon sa bahay ng aming biyenan ay kinasuhan. Ang nanguna ay inaresto dahil sa sapat na ebidensya ng pagpilit at pag-organisa ng ilegal na negosyo. Ang mga recordings, ang mga bank transfer, ang mga beses na naging tagasilid ni Troy lahat ay inisa-isa ng malinaw. Walang naganap na kwentong ganti nga ang mga kriminal sa kriminal. Lahat ay dumaan sa tamang proseso, ang dapat sanay pinili namin mula pa sa simula, ang batas. Si Troy ay inaalala dahil sa pakikipagtulungan voluntaryo niyang ibinunyak ang buong talaan. Ngunit hindi siya naiwasang mahatulan. Kailangan pa rin nang nakatayo siya sa harapan ko, nangingini ang kamay habang pumipirma sa kasunduan ng kabayaran ng 50,000 hindi ako naramdamang tiwasay. Nakita ko lamang ang isang batang pumili ng maling landas at ang presyong kailangang bayaran ay hindi lamang pera. Natanggap ko ang pera ayon sa itinakdang iskedyul, bahagi mula sa pagbabantangang kotse na binili gamit ang pinaikot na puhunan. Bahagi mula sa kasunduan ng kabayaran na may legal na obligasyon, may tiyak na takdang panahon at karagdagang interes kung maantala. Hindi ko siya pinuwersa, hindi ko humingi ng karagdagang piso. Binalik ko lamang ang pera na akin sa simula. Tumawag si Aling Perlas sa akin ng maraming beses. Wala na ang dating mataas at maitim na tinig. Isang beses ay sinabi niya sa telepono, pahos ang boses, Clara, patawarin mo ako. Nanahimik ako ng ilang sandali at pagkatapos ay sumagot ng mahinahon. Ang pahingingang tawad ay hindi nagtatanggal ng gabakas ng sampal, ngunit nakakatulong para hindi na ulitin pa. Tahimik ang kabilang dulo ng linya ng matagal. Hindi ko alam kung tunay niyang naintindihan ang masalitang iyon, ngunit alam ko na sinabi ko ito gamit ang lahat ng katahimikang natitira sa akin. Si Roger ay nagpumilit pang mabot ako, nagsasabing gusto niyang magsimula ulit, nagsasabing napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali, nagsabi siyang isang bagay na ganap na pumukaw sa akin, walang na kahit isang pag-alinlangan. Nakamali ako dahil sa sakim ko, ngunit sobra ka ring maktis kaya naging ganon ang lakas ng loop ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang masalitang iyon ay hindi isang pahingi ng tawad, ito ay paraan niya para hatiin ang responsibilidad sa akin. Tumango ako, hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil naintindihan ko na ang lahat. Sinabi ko, naktiis ako, at mula ngayon, hindi na ako magtitiis pa. Ikaw ang nanatili ron. Wala kang masasabing iba. Nanatili siya ron nang walang masabi pa. May mga kasal na hindi naghihiwalay dahil sa mawala ang pagmamahal, kundi dahil ang isa ay hindi na inirerespeto ang kabila. Pagkatapos na makumpleto ang lahat ng proseso, bumali ako sa tindahan ng kahoy ng aking ama. Nakita ko siya na nauki ng isang piraso ng kahoy, nakarolyo ang manggas, at may amoy ng bago at sariwang kahoy sa hangin. Nabigay siya sa akin ng mainit na tsaa, tumingin sa akin at matumal ang sinabi, "Mahusay ka." Ngumiti ako at yumiling. Hindi naman ako nanalo ng kahit ano. Umiling rin ang aking ama. Ang boses niya ay mababa. Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil hindi ka naging marumi. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko ang paggaan. Sa buong panahon na iyon, ang pinakamatinding takot ko ay hindi ang mawala ng pera, ang pinakamatinding takot ko ay ang may dampi ng dumi. Tumingin ako sa aming ama
At sa unang pagkakataon, ay naunawaan ko ng malalim ang kahulugan ng kinikilala ang sarili. Hindi siya umalis dahil siya ay mahina. Hindi siya umalis dahil siya ay natatakot. Umalis siya dahil pinili niya ang mas mahirap na daan ang pamumuhay ng karaniwan, ang pagiging malinis, ang pagtangga ang pagiging mabagal ngunit hindi marumi. At kapag kailangan, tumayo siya ng tuwid para ipagtanggol ang anak niya ngunit sa pamamagitan ng batas, hindi ng kamao. Bigla ay napatanto ko na ang tunay na lakas ay hindi nakalagay sa kakayahang takutin ang iba. Nakalagay ito sa pagiging may sapat na lakas loob na huwag gumawa ngang mali kahit nakaroon kang pagkakataon. May nagtatanong sa akin, hindi ka ba nagsisisi na nagiwalay ang pamilya dahil sa Juiki? Sifir. Matagal akong nag-isip bago sumagot. Ang pamilya ay hindi nahiwalay dahil sa liburi-guribu. Ang pamilya ay nahiwalay dahil sa naipon na pahama sa loop ng matagal na panahon. Dahil inakala nilang kapag mabait ka ay maari nilang paluin ka, kapag naktitiis ka ay maari nilang galawin. May mga tahanan na hindi naguguho dahil sa kahirapan. Naguguho ang mga iyon dahil walang nagpapahalaga sa isa-isa. Hindi ako nagiganti sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng masamang balita. Hindi ako naimbento nga kwento sa social media. Hindi ko ginagamit ang masakit na salita para higit na masaktan. Umalis lang ako at hinayaang gawin ng katarungan ang kanyang bahagi. Naktuon ako sa aking negosyo, pinalawak, nakipagtulungan sa mga customer gamit ang bagong pakisip. Hindi na natatakot na nakatayo ako sa isang maluwag na pundasyon. Natuto akong matulo ng payapa nang hindi na kailangang tanungin ang aking sarili kung makano pa ako magtitiis. Isang umaga, nakatayo ako sa harapan ng salamin. Ang liwanag ng araw ay pahilik sa bintana at nag-ilaw sa isang bahagyang marka sa aking pisngi ang lugar na pinasampal. Dinampot ko ito ng mahinahon. Wala na itong sakit, isang alaala na lamang na napapaalaala sa akin na ako ay nanahimik ng napakatagal. Ngumiti ako ng bahagya at mahinahon kong sinabi sa aking sarili, mula ngayon, walang sinuman ang pahihintulutan kong harapin ako ng may pahama. Maaring mawala ang pera at makita nga muli. Ang 5 ang gastusin ay maring ikutin, maring magbunga, maring gastusin at gawing muli. Ngunit ang dangal kapag nawala na, minsan ay hindi mo na makukuha pa sa buong buhay mo. Halos nawala ko ito, naisip ko na ang pagtitis ay para nagpagpapanatiling tahanan. Ngayon ay naunawaan ko, ang pagpapanatiling tahanan ay hindi nanggangahulugang panatilihin ito sa anumang presyo. May mga bagay na kailangan mong bitawan para may salba ang iyong sarili, at iyon ang pinakamalaking bagay na nabawi ko pagkatapos ng lahat, hindi ang 52,000, kundi ang kakayahang tumayo ng tuwid kapag tumingin ako sa salamin. Wakas,